Magandang araw mga boss. Ang problema nitong sasakyan is hirap daw siyang humatak. Kaya kung may ganito kayong sasakyan mga boss, madali lang ito gawin. Gamit ka ng plier, ipiti mo yung clamp niya para matanggal mo itong dalawang fuel hose niya. At dito naman sa ibabaw may isang socket wire yan. Bunutin mo lang yan mga boss, i-press mo lang tapos hilahin mo. Dahil sa natanggal mo na yung dalawang clamp mga boss, itulak mo ng long nose yung hose. Medyo masikip kasi yung position ng pagtanggal ng hose dyan. Gumagamit ako dyan long nose o kaya plier para may tulak ko lang naman. At pag bumitaw na sa fuel pump itong dalawang hose, pwede mo nang uga-ugain yan. Habang inuuga-uga mo mga boss, iaangat mo siya dahan-dahan, lalagyan mo rin ng kaunting pwersa kasi sumikip din yan dahil matagal yan hindi natanggal eh. Ganun lang gagawin mo, tingnan mo diba tanggal na. May isa pa yung wire, socket wire mga boss, bunutin mo lang yan, i-press mo tapos hilahin mo lang. Tanggal na siya diba? Ito na ngayon yung fuel pump mo. O, pihitin mo ngayon yung roscas niyan pakaliwa. Yan. Ito yung ginagawa ko mga boss. Titigan nyo lang maigo. Diba? Pag naluwagan mo na yung roscas, hawakan mo yung body, iangat mo na itong fuel pump mo. Diba? Ganun lang. Hihilahin mo lang siya paangat. Hihiwalay na siya. O, iangat mo yung fuel filter. Yun ang problema. Kaya pala hirap pumatak. Kaya pala nakadiin ka na accelerator, hirap mag-produce ng gas dahil nga sa barado itong fuel filter. Actually mga boss, ang gagawin ko sana dito is itong EGR niya tsaka intake manifold, lilinisan ko dahil nga sa hirap pumila. Pero nagbago yung isip ko, sabi ko check ko muna itong fuel filter, baka dito lang ang problema, at least makatipid ka pa. O ito naman ngayon mga boss, yung o-ring ng fuel filter. Tinanggal ko, at syempre pag tinanggal mo yan, pupunasan mo rin. Dahil sa malinis na yung loob nito, ito na lang pupunasan ko yung pinaglagyan ng o-ring niya. Ang gagamitin yung palinis dito mga boss sa fuel pump housing nyo, yung diesel niya rin. Tapos gumamit kayo ng malinis na basahan o kaya hanginan nyo siya. Kung wala akong hangin, malinis na basahan. Hanggat maaari yung basahan nyo, yung hindi naghihimulmula. At ito na yung bagong fuel filter mga boss. Siyempre, una kong ilalagay dyan itong o-ring nya. Sa pagkabit ng o-ring mga boss, meron niyang gatla. Makikita nyo naman kaya hindi kayo maliligaw. Sipatin nyo lang maigi na tama yung pagkakalapat nyo para hindi kayo magkamali. Tapos pwede nyo nang ilagay itong bagong fuel filter. Sa paglagay ng bagong fuel filter mga boss, wala naman yung guide, basta isalpak nyo lang, okay na yun. Ang may guide dyan mga boss, pag isasalpak nyo na yung pinaka-pump niya sa ibabaw, dapat yung arrow na yan, yung tinuturo kong arrow na yan, tapos itong pump nyo, ito yung nakalagay sa ibabaw mga boss, ayan yung binobomba mo, di ba? Meron din yung arrow, ayan yung tinuturo ko, ayun, nasa sulok yung arrow niya. Importante na magkatapat yan sa body ng fuel pump mo. Ayan yung tinuro ko ngayon. Yan. Dapat dyan nakatapat yan. Hindi pwedeng lilis yan mga boss. Kasi pag nilagay mo yan na hindi sila tapat, ang mangyayari niyan, yung hose na pagkakabitan mo dito sa fuel pump, lalayo yung position. Kaya magulat kayo lang, umiksi na yung hose mo. Tapos isalpak mo na yan mga boss. Siya nga pala, pahiram mo ng kaunting diesel yung o-ring para madulas mo siyang may babaon mga boss. Kasi ipipress mo yan magsasama yan yung body tsaka yung head, pagdidikitin mo yan Bali yung o-ring yan ay yung magiging way para mag-sealed, hindi lumabas yung diesel. Ngayon, pag nisalpak mo na siya, di ba? Lapat na siya, nakita mo, pinihit ko, iroskas mo siya, tapos papansinin mo yung mga arrow niya, magkakatapat yan, tapat-tapat yan. Pati yung roscas mga boss may arrow yan. Ianin ko ulit, lapit ko para makita nyo. Ayan yung roscas may arrow din siya. Magkatapat yung tatlo na yun, yung head, yung body, tsaka yung roscas. Yung arrow nila tapat-tapat. Ayan yung hose ng fuel mo, ayan yung papunta yan sa makina. Ito naman yung papunta sa tangke. Kaya ang unahin mong ilagay dyan, yung galing sa tangke. Ayan yung pagsasalpakan mo mga boss, yung tinuturo ko para hindi ka maligaw, kaya ako tinuturo yan mga boss. At magawa mo yung sasakyan mo na hindi ka napupunta pa sa mga pagawaan. At least kaya paano ma-DIY mo, malaking tulong to sa'yo. Yung tinuturo ko, dyan mo ipapa-slide itong fuel pump mo. Yung tinuro ko sa'yo kanina sa likod. Ayan ayan. Itatapat mo yun dun. Pag naitapat mo na siya, i-slide mo siya pababa. Maglalak na yan. Sige, ilagay ko na. Pero bago mo ilagay yan mga boss, meron pa palang isang wire yan. Ayan, yung socket wire. Isaksak mo muna yan mga boss. Yung isang socket wire na yan, sa sensor yan mga boss. Importante rin yan. Kaya lang hindi yan ang caption ko. Ang caption ko kasi pagpalit ng fuel filter. Ngayon, naitapat mo na siya, di ba? Itulak mo ngayon siya pababa. Kung mapapansin mo, inuga ko, di ba? Ang tibay na. Ganun siya mag-lock mga boss. Gaya nga ng sinabi ko, unahin mong ilagay itong fuel hose papunta ng tangke.
Yan muna ang ilalagay mong una. Kasi ang gagawin mo ngayon, magpapump ka. Kasi magbi-bleed ka eh. Kailangan matanggalan mo ito ng hangin. Pag buo na yung diesel na lumalabas, tsaka mo ngayon ilalagay itong isa pang hose. Papunta naman yan sa makina. O, nakita mo, buo na yung diesel. O, tingnan mo, bombahin ko, di ba? Pag hindi pa buo yan mga boss, mapapansin mo dito sa bomba, magaan siya i-pump. Pero pag buo na yung lumalabas sa diesel, matigas na siya. Ayan ang style dyan mga boss, para alam mo rin. Ngayon, pwede mo nang ilagay itong isa pang fuel hose. Siyempre, siguraduhin mo yung mga clamp yan mga boss, nakabit mo nang maayos. Mamaya matanggal yan, pwede kang tumirik kasi bibitaw sa hose eh. Lagi natin tatandaan sa pag-iingat natin, ayan ang magiging dahilan para hindi tayo magkaroon ng problema. At pag okay na yung mga clamp, ipump mo siya ulit para sigurado. Tapos ilagay mo na itong isa pang socket wire dito sa ibabaw naman yan. O. Kasi dalawa yan eh, isa sa baba at saka isa dito sa taas. Tapos start na natin para ma-road test tong sasakyan at malaman kung okay na yung hatak niya o hindi pa. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha po kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat! Patayin ko yung makina tapos start. Hindi pa tayo tapos mga boss, iro-road test pa itong sasakyan kasi kailangan talaga masubukan to kung kailangan linisan yung EGR at pati yung intake manifold. Ito nga mga boss, nagro-road test na kami. Hinataw na ng customer yung sasakyan niya. Grabe din pala magpatakbo ito. Ito yung sinasabi ko nakakatuwa kapag yung customer na satisfied sa gawa mo. Kahit na hindi natuloy yung trabaho ko na inatras ko na kasi yung paggawa ko ng AG at saka intake manifold dahil okay naman na siya. Kahit na maliit lang yung kinita ko, okay lang. At least kahit papano, naging satisfied yung customer na yung sira sa sasakyan niya is hindi na siya lumaki. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag umukay na yun na hindi na siya nilinis, hindi na lilinisin kahit kailan. Hindi, lilinisin pa rin yun. Kaya lang hindi muna ngayon. Dahil nga sa umukay na po yung sasakyan. Alam niyo mga boss, pangatlong sasakyan ito na hindi ko na ituloy yung trabaho ko. Dahil sa fuel filter pala nakuha ko ng diferensya. Ang sa akin kasi, kung saan makakatipid yung customer at hindi siya gastos ng malaki, doon ako. Muli po, salamat.